Mga kwentuhan na dapat mong malaman. Kasi magpapatulong, o sige, bigyan mo ako, walang in return. Sinong tutulong sa mga taong yun na para maabot yung mga pangarap nila? Tsaka pag gusto mo naman po kasi yung ginagawa mo, hindi mo siya maiisip na, na parang draining. Kasi lahat posible. Lahat ng bagay is posible. Do something that you love. Habang pagod na pagod ka, hindi ka give up kasi you love what you're doing. Always remember po ang lagi kong sinasabi sa inyo. Everything that's happening to us, there's always a reason behind it. Bye! And good evening, everybody. And it's a Monday again. And of course, this is the first Monday of April. Masayang masaya ako at nandito kayong lahat to watch me again. And before we start, lagi ko nga sinasabi, make it a habit every Monday, Wednesday, and Friday. Of course, I start the week with Chikahan with Mommy Ray. And every Wednesday naman po ang aming podcast, Up Top Down Low, with Caleb Alvarez and Charles Dion. Caleb, we miss you. Get well soon, anak. And of course, every Friday, Coffee Chat with Daven Noveno. Make it a habit every Monday, Wednesday, and Friday at 7 p.m. Of course, saan nyo pa po mapapanood sa aming Facebook page ng Ignos Novos Artist Management, and the same with our Instagram. And of course, also like, follow, and subscribe our TikTok account at ignosnovos.official. Plus, don't forget to follow our mother company, First Son Production, with the Facebook and Instagram. Pareho po sila. First Son Production. Plus, of course, our YouTube channel, na doon nyo po mapapanood ang aming live. After this, you can watch our live. And of course, yung mga ganap pa po namin na way back Wednesday, yung mga shows po namin sa theater show, our audience feedback, yung aming mga teasers, nandun po sa aming YouTube channel na First Son Creatives. Ayan. And I'm so excited for my guest. Isang magandang chikahan na naman po to. I know this person, but today or tonight, kikilalanin ko siya. Paano siya nagsimula sa industriyang ito? Kung nasaan siya na ngayon? Kasi matagal po kami hindi nagkita. But, I'm gonna dig in because also parang extension to ng aking Women's Month.
even though it's an April na po ngayon, kikilalanin natin mabuti ang aking guest, a sales executive and a consultant of Philinvest Land Incorporation. Plus, she also a PEP Business Development Team. Please welcome Maya San Juan. Hi, Ate Maya. How are you? Hello, Mami Ray. Yan, magandang gabi. Ate Maya, kamusta ka? Eto, I'm good. First time ko talaga dito. Although lagi naman tayo nakakausap sa okay. cellphone, pero this is my first time na humarap sa show mo dito. Ay, okay. I'm so glad Ayan. na pumayag ka. Para first interview mo, no? Yes. Yes. At ikaw pa talaga yung tututok grabe. Yeah, hindi. Ate Maya, tanong ko lang, may province ka ba? Yeah, bali ang province talaga ng parents ko is Pampanga. Oh. Pampanga. And my tatay is Tubong Rizal sa Tanay. Okay. So doon yan. Yun yung pinakang Pero most likely pag umuwi ako ng weekend or vacation, sa Tanay Rizal ako lagi. Okay. Yeah. Pero ate, saan ka lumaki? Sa Pampanga or dito na? Dito na Metro Manila, Rizal, ganun na. So dun ka. Pero naranasan mo ba yung tinatawag natin na growing up, yung larong kalye? Yung bang naranasan mo ba maglaro sa kalye? Oo, tas naranasan ko na rin, kurutin ako kasi ginabi na sa laro. Yun, di ba? Na parang, kasi itong generation ngayon, parang hindi na sila sanay maglaro sa kalye. Oo, wala no? na. Panay gadget na ngayon. Yes, exactly. Unlike talaga nung mga 80s, 90s, ano yan, mga larong yung bulukan, Yes. patintero, grabe. Bulukan. Ay, ano ba yun? Yung agawan ng base. Okay. Agawan mo yung kabilang base, tawag Oo. doon, yun yung term sa Rizal, bulukan. ganon. Bulukan. Yeah. Kasi sa amin, agawang base. So, parang 2 bases, ganon. Yeah. Okay. Parang stock up ka dyan. Oo. Pag hindi ka na-save ng kabilang team. Mm-mm. Ganon. Okay. So, naranasan. So, lumaki ka sa Tanay. Yes, that's my hometown. Okay. So, Mm-mm. doon na talaga lahat nag-aral and everything. Since birth, doon na ako. Okay. So, Ate Maya, kasi nga, yung introduction to you, you're into sales Oh, yeah. Tapos into sales, para marketing and everything. Yeah. So, college, fast forward na po tayo. So, nung college, so after graduation, ano ka talaga? Into sales ka na? Actually, nung college, Ano nga pala tinake up mo ng college? banking and finance, Ah. nag-commerce ako. Pero, since kasi yung family ay medyo mulat talaga sa paghahanap buhay or business sa palengke, yung mga fruit and vegetable, so hindi ko naman masyadong na-practice yung pagiging bankero or sa banking. So, nag-start na kaagad akong parang start ng negosyo, hanggang na-try ko na rin na mag-try akong mag-join na or mag-work, corporate. So, nag-start ako ng bookkeeping. Nag-bookkeeping ako sa Makati. And then sabi ko, parang ayoko, ang daming resibo. Ang kinukwenta ko, milyon-milyon, hindi ko naman pera, di ba? Wait, iniwan ko yon. So, nagpunta ako sa, sa advertising agency na doon ko naman masyadong for me naaral, nakita yung concept. Ang ganda ng kitaan pala sa sales and marketing. Kasi, aside dun sa sinasabi nating basic natin, yung lahat ng pagod mo, lagi siyang may kapalit, may incentive, may commission. So, nag-start yon. So, parang nagkaroon ako na, okay, para palang hindi ka empleyado, para kang isa na rin sa may-ari ng company pag nasa sales and marketing ka. Kasi idea mo, execution mo, ano pa yung mga dapat mong gawin, ma-failure ka man, sarili mo, bangon ulit. So, ganon. Enjoy ko. So, parang sa kwento mo, Ate Maya, ginamit mo yung sa sales, dun sa marketing mo, dito sa work mo ngayon, sabi mo nga nasa field of, Real estate. Real estate. Yeah. Ginamit, ang hirap di ba? Mahirap yon. So, ginamit mo yung pagiging madaldal mo. Actually, parang na-develop. So, na-develop siya, parang eto na yung naging work ko as advertising executive, na kumukuha ko na nag-a-advertise sa mga big bike. I'm starting sa publication So, pupunta ako sa mga client, I go to client, call, pwede po ba kayo dito sa aming magazine para makapag-ads tayo? So, yun, nasanay na, naging makapal na yung face mo ba? Yes. So, yan yung mga unang work mo. Iyan. Okay, sige. Bago tayo magdagdag pa dyan sa mga
say hi muna tayo to everybody na who is watching. Of course, ang unang-una, magandang gabi, Peter. Good evening, Peter. Ay, wow. Yes, of course. May mga viewers. Yeah, of course, my bebe is here. Hi, Gaily. Ay, Ayan, gay, and then, ah. I see Mika. Good evening, Mika. I miss you. And Wow. then Zina. Mga good followers, evening. no? Good evening. And then, of course, si Bebs. Good evening then, Bebs. And then si Franz is also there. Alright. Si Franz, good evening everybody. Hello. Wow. And then si Rainiel, magandang gabi. Good evening daw. Ayan. So if you have any questions for Maya or Ate Maya, you just drop your question in the comment section and we're gonna really... Of course, Vito is here. Magandang gabi. Ay, And of course, Charito ay, my Salwa. sister. Of course, your sister. Good Yeah. evening po. Pa-shout out Hi, daw. sa mga taga-Tanay Rizal dyan. Yan, of course. Sabi nga ni ate, ni Charito. Okay. So, doon ka dinala. Doon ako nadala. Nadala ka. So, parang sa advertising and everything. Oo. Pero kasi Ate Maya, yung work mo, mahirap yun eh. Cover ng oras mo lagi yon, 'di ba? Parang Yes. lagi ka nasa field, 'di ba? Lagi ka yeah. nasa field and bihira ka sabay. Are you single or married or what? Aha. Gusto ko yung question eh. Right now, I'm a single mom. Ah. Yes. Pero, wala naman sa akin yung pagiging single mom, whatever. Hanggat kaya mo yung sarili mo na Yes. makapag-provide sa mga ano mo, sa family mo, Oo, di ba, sa- gano'n? So, Mm. hindi naging hadlang na, ilan ang anak ni Ate Maya? Isa lang? No, it's two. Dalawa. Yeah. So, hindi ka nahirapan na parang, kasi yung work mo nasa field eh. Diba? Hindi naman, kasi that time naman na yun, very supportive naman yung mga ang family ko. Okay. Like mga ate ko, Yeah, okay. yan. Pag alam nilang lagi ako nasa kalsada, Mm. o dyan muna. So, yun na yung naging tradition o naging Okay. kultura ko na talaga. Oo. Okay. O sige, Ate Maya, paano ka nung nagka-pandemic naman? Kasi Ayan. nga, nasa field ka eh. Mm-mm. So, hindi kayo pwede lumabas. Yes. Ang work mo nasa field eh. So, paano ka nung nagpandemya? Hindi, pandemic kasi, I'm starting muna, Ah. backstory, Oo. para maintindihan ng mga Okay, audience sige. natin. Okay, ha? sige, go. So, bali, way back 2019, I met Peps talaga. Okay. So, bago ko makilala si Peps, parang mga 2016, Mm-mm. nasa industriya na ako ng real estate. So, I've been 10 years na sa real estate. okay. So, yung year na yon bago kami magkakilala ni Peps, nagkaroon ako ng experience for 3 years po dito sa atin sa ibang developers. So, yun. And then I meet Peps. Ayun, makilala ko si Sir Carlo, the CEO, Peps. Hi. Shout out kay Sir Carlo. Yes. Sana nanonood kayo dito, Peps. Ganun. Oo. Ano po, bali, doon ko na-develop yung yung confidence and also ang lalim kasi ng organization Yeah. eh. So before, mga ahente lang yung mga nakakasama ko. But through Peps, Mm-mm. na-meet ko na yung mga iba't ibang negosyante or CEO. So, siguro nung unang quarter or hanggang second quarter, na-amaze ako why I'm here in the Peps. Mm-mm. Ano bang meron dito and what is the purpose? So sabi ko, wala namang pera. Pero why? And then nakita ko na yung formula, Mm-mm. nakita ko na yung pag-execute. So this is not about the money pala. So this is the foundation na kami yung magko-connect from business to other business. So yun yung nakita namin doon. Kaya mas lalong naging matatag yung pundasyon ko pagdating sa sales and marketing. Ganoon kaya kapag may client ka na parang basic na lang sa'yo na makipag-usap ka sa mag-i-invest ng property. Let's say, Maya, we have a tripping. Sige po, let's go po. Anong project po yung kailangan? Kasi nasanay ka ng kausap mo lagi is mga mga top management, Yes. mga may-ari na ng company. So yun, malaking tulong talaga Yeah. po. So, sinabi mo, from field of sales, Yeah. even though nasa Peps ka, ibang industriya to, Ate Maya. Yes, totoo. Ibang industriya, aminin natin. Kasi parang nasa entertainment or pageant ka dito Yes, dito po. sa industriya ng Peps. Gaano kahirap yung adjustment o malaking adjustment ba? Actually, hindi naman ganun kalaki. Pero sa real estate kasi, it's consider your business. Hindi mo siya pwedeng pabayaan, lalo na yung
oras Okay. and focus. Kasi Mm. pag nawala ka dyan sa oras na yan, yung time na ibinibigay mo for the business, dito sa real estate, madidi-focus ka. May malalaktawan kang mga kliyente na baka nakakalimutan nila. Kasi ang ano dito, ang parang challenge mo naman dito for the real estate is how to deal yung client mo. Most Okay. likely yung follow-ups eh. Oo. Most likely, doon iikot yung ano mo, doon makikita yung passion mo, yung dedication mo sa trabaho, na tutuloy ko pa ba to? Baka nakukulitan na yung client. Yeah. Pero hindi eh. Laging napag-aaralan natin lagi, in a nice way, paano natin kakausapin ng maayos yung mga client or prospect natin. Yeah. Yun po. Kasi, nakilala kita sa PEPS, diba? Yes po. Doon kita nakilala as parang hindi nga lang sa business side lang ng PEPS eh. Para everything, Production. production and everything. Production. So, nung nasa PEPS ka, nasa PEPS ka lang, nasa production ka, 'di ba? So nawala yung pagiging real estate ano mo, Yes. 'di ba? Nawala. Nawala. Parang ang tagal mo sa PEPS noon eh. Yup. Anong natutunan mo kasi umalis ka na eh. So nandun ka na Okay. sa PEPS. So sabi mo nga nagstay ka, tapos nakita mo it's not about the money. Apo. It's about parang ano ka na eh, nandun ka na eh. Yung loyalty mo, yung devotion mo, nandun na eh, diba? Yes, yung passion mo. Yung lalo passion yung mo doon. passion. Bakit nagstay ka sa PEPS? Siguro, kasi dun sa grupo or sa team, Yeah. alam ko nakasama ka namin, Mami yeah, Ray, okay, sa sige. pagpa-production. Nandun kasi yung creative teams. So, Mm. lahat kami doon, may collaboration. Okay. So, lahat may mga boys doon na, okay, pag nag-collab kami, nagkaroon ng mga brainstorming. Maya, okay ba tong idea na to? Okay, sige sir, pwede yan. Parang doon, parang mas makikita mong mag-growth pa yung sarili mo at Yeah. makikita mo saan ka pa mas yung forte mo lalabas yeah. pa. So siguro kaya na-enjoy ko yung community, Mm-mm. na-enjoy ko yung organization kasi kapag yung forte mo ay dealing, negotiation, sige, pangatawanan mo, parang ganyan. Yeah. Kung ang forte mo mag-host, hosting, Mami Ray, alam mo yan. Kung ang forte mo ay sa mga VIP, kagaya dati, nag-a-assist ka ng mga VIPs, din ka. So, yung mga ano natin, yung mga talents natin, napapalabas pa nila at natutulungan pa tayo lalo So, doon. parang na-i-improve. Yeah, inom mo na akong water, Mami. So, parang na-improve ka talaga dun sa PEPS. Totoo. In dealing with other people. So, iba-iba kasi yung dinidel mo doon eh, di ba? Yes. Iba-iba. Iba-ibang klaseng tao. Different companies also. Different companies. And of course, wag natin kalimutan, every candidates, iba-iba din yung ugali nila. Yes. The personality. Personality and everything. So, pagdating ba dun, how you deal with with the candidates? Kasi taon-taon, iba-iba eh, di ba? Totoo. Hindi ka naman nagiging close sa kanila or paano ba? Kasi pag nasa nasa org ka na, or isa ka na sa mga organizer, lagi mo titignan yung core values. Okay. So, hindi ka dapat maalis doon. So, hindi naman tayo perfectong tao na minsan meron tayong, ang bait ng Cebu, ang bait ng Laguna, parang kakaiba siya. So, nakikita natin, ako most likely, pagka ganyan, lahat yan pantay-pantay. Okay. Pantay-pantay yan. Pag alam natin na parang may na-out of place, Yeah. alam mo yan, Mami Ray, Ate Maya, parang wala siyang sige, ayusin natin. Okay. Gusto natin pare-parehas ng treatment. Yeah. So, yung core values na binibigay namin, pinapakita namin para sa mga candidates natin. Gaano kahirap ang nasa isang organization or like company ng PEPS? Kasi Ano yun na, pageant po to ha? Yung PEPS kasi is the pageant, sila po yung unang male, the most male male prestigious pageant pageant in the oo, Philippines. sila po yung may hawak na Mistress of Filipinas Filipinas. and also Man of the World. So, gaano kahirap i-handle yung ganyan? Mas lalo pa pag pageant season. Okay, pag pageant season, honestly, ang pressure talaga nasa mga marketing. Sa amin na yun, mga business development team. Why? Kasi hindi biro ang costing ng buong prod from tawag dito, from recruitment, from application hanggang dulo. It costs 10 to 20 million. Okay. Totoo yan. So, kung hindi tayo marunong sa budgeting, ang mga marketers or ang mga business development team,
mahina tayo sa negotiation, yung ganon, masyadong mabigat para sa atin. Kaya, pagka mga ganyan na, na tayo, nasa season tayo ng 3 months before the pageant, kailangan talaga natin ng teamwork, player, para maayos lahat, smooth lahat ng negotiation sa mga partners natin, venues, lahat ng kakailanganin natin. Ayun. Sabi mo nga, smooth. 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 Pero Ate Smooth. Maya, minsan hindi nagiging smooth. Aminin natin yun. Hindi Totoo. nagiging smooth. Hindi lang naman sa isang, kahit saang event kahit saang production, hindi naman lagi nagiging smooth. Paano yun? Paano mo nahahandle yun? Kasi minsan may mainit ang ulo eh. Actually, yes. Hindi nawawala yan. Yeah. Bulyawan, sigawan. Yeah. How you Ano yan handle eh, before maging maayos ang lahat, nandyan yan sa production. Yeah. So, in my situation, pagka nasa under pressure ka na, ops, kalma lang ako. Upo lang. Titignan ko muna kung ano talaga yung dapat i-priority sa dapat namin na magawin dyan. So, example, halimbawa, press con. Siyempre, nasa marketing kami. So, kailangan muna namin maayos yung mga logo ng mga partners. Kailangan yan. Yun yung priority. Kasi, yun yung yun yung parang tawag dito, in return mo sa mga partners mo. So, marami talagang dapat tayong matapos na trabaho pag nasa production. Pero, pag nasa under pressure tayo at maingay na siya, magulo, we just calm down. Inom kang tubig, sa kabila ka lang. Kailangan mo kasi laging clear yung mind and vision mo sa gagawin mo a day. Hindi ka pwedeng, although patong-patog yan, pero hindi ka pwedeng rattle ka, pero alam mo yung galaw mo. Alam mo measure mo yung galaw mo talaga. Paano kunyari nagkaroon ng insidente na alam mo sa sarili mo na nagkamali ka? Paano mo nahahandle yung mga ganun? Actually, may situation minsan na kailangan pa spacing ka dyan, Mami Ray. Pero pag alam mo nang mali ka, huwag ka na makapagdebate. Okay, ay sorry, let's say, halimbawa, nandyan si Derek. Si Derek, kung sino yung naka-assign na, Direk Jen, sorry po, sige po, ano mas maganda? Kailangan natin na pakumbaba na lang tayo doon. So, accept your fault. Oo Parang naman. ganun. Tapos, wala naman mangyayari. Ikaw rin yung magdadala niyan in the whole show. Lagi ka ba, sayang ang picture mo, di ba? Wala kang magandang maging output ng picture pag bad trip ka doon. Okay. Oo. Okay, sige. Bago natin ipagpatuloy yung mga tanong ko kay Ate Mayo, say hi muna tayo dyan. Ayan. Ayan, sa ating mga comment section. Ayan, sabi nga, hindi ko mabasa yung name Good niya. evening daw, Mami Sabi Ray. niya, Good evening sa inyo, kumari ko. Oh, yan, kumari Yeah, niya may classmate yan. Kasi ang hirap Binaligtad niya yung name niya. So, sorry po, hindi ko mabasa yung name niyo. Baka Mary Jane. Mary Jane. Mary Jane yan. Mary Jane, okay. Siya yung kababata ko Okay, talaga. sabi niya, good evening po sa inyo. Hi, ng kumari shout out ko. dyan sa mga... Tapos, yung sabi niya, wow. And then sabi ni Renel, wow. And then, meron isa, si Majin. Ay, okay. Si Ate Maying naman, Maying Romero, yan yung mga kasama ko dati sa Liga ng mga Barangay. I'm working at LGU before. Okay. Opo. Tapos, Nanood wala na. talaga sila. Yun. So, if you have any question kay Ate Maya, you can still drop. So, Ate Maya, so from ano yung basic na natutunan mo dun sa PEPS bago ka ngayon ulit bumalik sa sales? Okay. That's very good question, Mami Ray. Kasi, kita kasi ba't ako nag-shift sa real estate Again. from entertainment and again. Mas pinili ko yung mas challenging na work para sa akin. Kasi, kung pipiliin mo lagi yung pinagdaanan mo, ibababa mo pa yung parang ida-downgrade mo pa yung sarili mo, hindi mo na ma-accept yung challenge kasi andito ka na eh. Kung basta tinuruan ka na ng PEPS na inalalayan ka nila for how many years, ibababa mo pa yung sarili mo na eto ka na eh. Yeah. So, challenge yourself naman na, okay, mas gusto ko doon. Tsaka hindi, honestly Mami Ray, aside dito, iba pa rin talaga pagka nasa real estate din yung income natin. Okay. Kahit paano, you can give, you can provide your family naman. Yung effort mo, yung pagod mo, pero honestly ito, meron akong i-open. Nung mag-start ako sa PEPS, medyo yung ego ko, honestly sa mga viewers natin, yung totoo to, sabi ko, honestly, sabi ko, mapilik ako real estate. Teka lang, wait lang. Inisip ulit. Pero hindi. Inisip ko pa rin na, okay, this is my forte,
kaya ko to, Lord. Ayan, pinagpray ko siya, pinagpray ko. Mm-mm. So yun, magaang lahat yung nangyari. Oo. Nasa fast track naman kami during recruitment day. And then nakita ko naman, in just 1 month, binigay ni Lord yung may first sales. I have a picture na sinend sa'yo, Wow, ano yun? My first walk-in, Ah. my first duty, siya yung unang ice break ko na sales. Ang daming Sige. picture. Siguro yan. Ayan. Yan ang first And walk-in yeah, mo. that's Doktora. Okay. Yan, hindi ko alam na ano siya, Doktora siya before. Ngayon, Oo. sabi niya, naghanap lang daw siya ng i-rent. And then, through rent, na-convert namin siya into buy. Ah. Kaya sobrang blessed ako. And also, ano siya, sa CCF, Mm. mga D-group leader, Yeah. ang dami nagpe-pray sa amin. Basta yung mga ganun nangyari, parang, okay, Lord, thank you so much. Mm-mm. Kaya sobrang grateful talaga ako na binigay ni Lord yung panibagong break na yun para sa akin. Opo. So parang ngayon, it's like full-time ka sa Real real estate, and opo. then part-time ka. Ate Maya, kasi ang economy natin ngayon, aminin natin, bumababa. Ano, gera? Oo, di ba? Ah, Kasi because tumataas lahat yung prices. gasoline, then yan. everything. Okay. Mas challenging ngayon sa inyo as a real estate na paano kayo makakabenta? Ang mahal. Honestly, ito nga yung pinakang safe nilang year eh. Why? Oh, talaga? Kasi iba natatakot mag-invest. Kasi Okay. inisip nila na, ay, ang hirap ng buhay. Hindi eh. Ito na yung pinakang best decision nila sa during ng economy na kaka-problem, di ba? Mm-mm. So, hindi nila pwedeng i-save yung money nila through banks kasi alam natin inflation. Alam mo yan. Okay. Inflation na yan eh. Yung pagtaas ng mga price natin. Ito na yung nila, best time na i-decision nila na I buy properties. And why? Kasi they continue appreciate the value ng properties. Yes. So, ba't ka matatakot if you have a money naman, you have a save? Okay, sabi mo lang na, Maya, I have money na ganyan. Sige, kung ano yung kaya mo monthly, and this is the project, i-assess kita, kaya mo ba ito na monthly, ito yung magiging bank loan mo. Okay, kung kaya mo, go ahead. You have a regular trabaho naman. Or else, you have a business naman. Marami tayong pwedeng option. Kaya hindi dapat matakot yung mga investors natin, yung mga gustong bumili ng property sa in the mid of the crisis or sinasabi natin economic crisis natin ngayon, hindi po. Ito po yung perfect time na makapag-invest talaga. Kasi hindi po safe, although safe ang money natin for banks, pero yung inflation yung kalaban, inflation na yan eh. O sige, sa gasolina dati, pag nagkarga kami ng full tank, mga 300 ngayon, nasa 400 plus na talaga. So, this is the perfect time. Totoo yan, Mami Ray. Kunyari ako, Ate Maya, gusto kong bumili. Kasi ngayon ko lang muna lang. Kunyari ako gusto ko ngayon bumili. So, yung computation mo sa akin, like, for, pinili ko is, bibiling ko to, syempre, depende sa deposit, diba? Tapos, kung ilang years ko to pay. So, kung ano yung computation mo sa akin ngayon, Okay. kahit for 5 years, yun na yung babayaran. Nakalock-in. Yes, nakalock-in. Magkaroon man ng problema sa lahat. Sa lahat. Kaya mag-deflate, mag-inflate ang ano. Yun na yung computation ko. Yes, halimbawa, nabigyan okay. kita. Okay, Mami Ray, we have Cavite area tayo. So, how much is that, Maya? This is the total price and this is your monthly. Yun lang ang kagandahan na inilalak mo yung price na yon for the 5 years to pay hanggang matapos yung bank mo. Okay. Pero pag sinilip mo sila yearly, tumataas ng 6 to 7% interest or price increase. Ang lupa. Not interest pala, sorry. Price increase ng property. Ng property. So, ganun ka-save tayo. Kaya yung iba, ang ginagawa nila, nagba-buy and sell sila ng property. Tapos, meron kasi ako nabasa na once you own a condominium dito sa Philippines, para you will own the condominium lang for 20-25 years. Totoo ba yun? Actually, sa PhilInvest is perpetual ownership, lifetime tayo. So, kung dumating man sa point ng 50 years, humina na yung building, pag tinibag, meron ka pa rin sarili doon. We have may mga title po tayo dyan, mga units, opo.
So, hindi pala totoo yun na if you own a condominium here in the Philippines, o depende sa company kung saan ka bumili? It depends siguro sa developer. Sa developer, not the Pero company, pag developer. sa Philinvest po, masasabi ko lang dito is lifetime ownership po tayo dyan. Opo. Ganun pala yun. Kasi talaga, kala ko pag bumili ka, kasi yun yung nalaman ko po na parang if you own a property or here in the Philippines na condominium, parang mapapasayo lang ng 20-25 years. Hindi pala. Hindi. Sa inyo, kahit bumagsak na yung building and you have a property there, meron ka pa din. Meron pa ho tayo So, dyan. very, very nice naman pala. Matatag po ang ating real estate Okay. po. So, ngayon, nasa real estate ka na. Apo. Pero bumabalik ka pa din sa PEPS, diba? Actually, kasi sabi ko naman kina Sir Carlo, hi, kung nag-watch Oo. sila ngayon, andyan ang puso ko. Kasi Oh. connected ang real estate sa organization ng PEPS. Why? Real estate is about people. Okay. It's about integrity, clarity, magandang dealing. Hindi lang naman tayo na, this project is good. Kailangan po tayong maging maayos na kausap sa client. Okay. And also, yan din naman yung natutunan ko sa PEPS, sa core values, na be transparent din kayo sa Okay. kliyenteng kausap nyo. Wala tayong sugar-coated dito. Mm-mm. So, connected siya. Kasi yung hinahanap ko rin naman na category ng mga prospect ko, nasa, nasa Oh. organization din. Mga company owner din po. Mm-mm. So, ano na lang, ibibigay mo na lang yung listing mo, and then kapag nagustuhan nila yung listing mo, how much is Tomaya? So, kagaya ng isa sa mga partners namin, talagang nag-alok ako. Ganun akong ka-agresibo. Kasi nangihinayang ako sa kita niyang malaki na although marami na siyang property, sabi ko, itry mo itong Philinvest. Itry mo itong itatayo naming mall sa Cubao. Oh. Yeah, we have a mall, Philinvest Mall in Cubao. So, Ate Maya, sabi mo nga, you're very transparent in in dealing with people. Opo. Pero hindi naman lahat ng tao na dinidil mo is like positive yung tingin sa'yo. Thinking, Thinking yeah, sa'yo, yeah. positive. How you deal with negative people? Inom mo na ako, mami. How do you deal with negative people? Yung mga negative na yan, kasi pagka inabsorb mo talaga yan sa sarili mo, makakasanayan mo yan magiging habits mo yan, and then magiging character mo yan. Ngayon, ikaw na sa sarili mo, ikaw nakakilala niyan. Okay. Kung ano man sabihin sa'yo ng mga tao na, ay, si Maya, ano yan wala yan. Sa akin, wala, dead ma lang ako, Mami Ray. As in, Okay. ito naman isa sa mga natutunan ko sa mga kaibigan din natin sa industriya. I know, Miss Weng, kilala mo yan. Hi, Ma'am Weng, shout out yan. Sinatanong ko sa kanya, Miss Weng, you are business development din. Paano mo na-handle yung mga conflict minsan ng company hinahawakan mo? Sinagot niya, Mamaya, ang mga negative sa akin is 10% lang. Parang breadcrumbs lang yan. Pwedeng ipagpag. Oh. Okay. Kasi hindi mo siya pwedeng absorb in the whole day. Masisira lalo yung mga goal mo, mga plan mo na ang hirap ng mag-deliver ng isang deal kapag ka ang bigat-bigat ng nasa puso mo. So you have to think always positive. Yes. Okay, parang may nakita ko sa comment section na Uy, sino question yan? coming from our director, Derek Rodel. Oh my God! Andyan, magandang gabi, Derek. Maraming salamat for watching. Ay, Ayan. Tapos, of course, Nanay Jane. Magandang gabi, ay Nanay. wow, ang dami naman. How are you, Nanay Jane? And then, good evening kay Kael. Magandang gabi, good evening. Ako, eto ang tanong ni Derek. Ay, Diyos As ko. part of the business development and marketing team of PEPS, namin natin na ang male pageant industry may mga issue and politics. How do you handle and manage issue like that? Hi, Direk. Thank you po. Ang hirap naman ata po ng tanong nyo. Well, sagutin natin yun na may halong ngiti, di ba? Siguro may mga proper concern naman po kami pagdating sa ganyan. So may mga legal din po kami na pwedeng makausap regarding kung ano yung mga issues na gusto nilang i-clear. Pero most likely hindi ho nawawala talaga. Wala naman yung perfectong management. Okay. Ang mahalaga po dito ay after po no naayos po natin yung problem, na i-address po natin ang ating mga answer or mga concern po natin.
kung ano man po yung mga gusto nilang linawin for For the issue na nangyari yeah, sa for the issue, kung ano man Oo. yun. So, natideliver ng naayos naman ho. So, yun Mm. naman po yung nakita kong experience ko naman po sa male pageant. sa male pageant. Gano, speaking of male pageant, gano ang kompetisyon sa male pageantry? Actually, sabi nila, Ang dami na kasi, ang dami na Ate ang Mai. dami na ba? Yeah. Ilan na kaya? Pwede bang mag-comment kayo? Ilan na yung listing, please? Okay. Okay. Doon kasi, sabi nga nila, kung titingin tayo lagi sa competition or sa kalaban natin, hindi tayo makakapag-focus paano natin, mas mapapaganda yung ating program. Okay. So kami, lagi kaming very focused tayo, Mami Ray, na sige. ano pa yung pwede nating magawa dito. Kasi one of the most male prestigious pageant nga is Misters of Pilipinas, and the advocacy natin is education and tourism. Yeah. So, malawak po talaga. Kaya pagka ganyan ho, nag-iisip na ho kami na kung ano yung pwedeng concept natin na makakatulong sa turismo. Okay. It's more in tourism, Mami Ray, lalo na yung nangyayari natin ngayon. Shout out po dyan. Pwede po ba magbanggit ng ano? Baka mapaul ako dito, ha? Sige lang. President, wag naman po nating nananawagan po kami sa mga LGU po kasi parang nagbigay po ata ang Malacanang or si President ng memo sa LGU na hindi ata muna susupport pagdating sa mga ganyan. Pero wag dapat po, Mr. President, kasi ang hawak po namin ay education and tourism. Ito po ang magre-recover sa ekonomiya natin. Talaga? Yes, Kasi opo. diba, in every pageant, male or female, Hmm. you always represent your Your province. Province, yes Diba? po. Even though sa female pageant, Yes. dala-dala mo yung You represent your province, yeah. So, Ngayon, talaga? yes. Parang ang Talaga? nangyari, I don't know. in the midst of the economic natin na may away, wala pa namang gera sa Pilipinas po. Siguro dahil apektado tayo gawa ng naka-ready tayo for the to manage the risk reduction natin. Pero nananawagan din po ako sa mga tourism ng local government unit. Sana po, kung sakali pong magbigay kami ng proposal para sa inyo, you try to basahin din at unawain din natin Hindi, kung para para sa naman it's so unfair for the candidates. Kasi you're Oo. representing your province, your city, your town. Yan ho kasi, Mami Ray, yung lumabas Oh. na parang nagbigay na si Mr. President sa mga LGU. Talaga? So, hindi pwede. Dapat lagi po tayong may education and tourism yan. Philippines pa naman ang kilalang kilala sa pageant. Totoo. No? Ma-female or male, no? Sayang naman kung matutuloy yun. So, Ate Maya, sa dinami-dami ng nangyari sa'yo, sa buhay mo, Alright. from being a developer, nasa real estate ka ngayon, Mm-mm. tapos nasa team ka din ng paano mo na i-squeeze yung time mo being a mom? And then since you're a single mom, paano Ayun mo na nga, i-squeeze? Sa akin, I'm very thankful for my family naman. At nandiyan sila. At una sa lahat, bakasyon, Mami Ray, kaya hindi po ako masyadong nagwo-worry. Pero pag ganun, ina-explain ko rin sa daughter ko na ganito yung work ko, so ganito, every time may problem, you just message me. Tapos, nag-schedule na ako ng uwi from Manila to Rizal na every 2 weeks uwi ako. Or kung wala naman akong duty, punta ako dyan, walang problema. Kaya ang ginagawa ko, pag sinabi kong I will focus na ngayong month, kasi may quota na ako, hindi pwedeng hindi ako makadalawang units per month, kailangan kong ayusin yun. Kailangan yun. Kailangan mong pursigihin and i-manifest talaga. Yun lang. Paano kunyari, meron kang event, hindi na summer, may event din siya sa school. Paano mo i-manage yun? May event ka sa pageant or dun sa real estate mo, tapos may event din sa school yung anak mo na kailangan. So, how do you Pag manage it? school, titignan ko naman school kung yan ay recognition, Okay. drop ko yung dalawa. Importante yan eh. Kasi sa bata yan, parang Okay. ma-appreciate nila yung pagod nila doon. Unahin ko to, alam nila yan, kahit na most likely naman ang event ng eskwelahan is weekdays. Okay. Yun naman yung mga minsan napatay na araw naman ng mga, mga butas na araw namin or off namin for real estate. Ito madali naman makaintindi yung ating organization. Unahin ko tong family. Okay. So, yun. Okay.
Kasi kaya ako tinatanong how you manage it. Tapos lagi mo nga, you're always on the field eh. Sabi mo, you're always on the field. Nakaka-stay ka pa ba sa bahay mo? Oo naman, mami. Kaya nga, sa real estate, guys, ito teka lang, naipit yung pa ako. Guys, sa real estate, ito lang yung difference natin. Kapag you are working as admin sa trabaho, your routine is the same. Sa real estate, guys, ako, hindi siya routinary yung work eh. You doing work is an art na, ano gagawin ko sa client? So, gagawa ka ng way mo for your client. Pagkatapos yan, yung kinuwi na, 8 hours, pwede ka nang umuwi. Yes. Okay. Hindi tayo kagaya ng bubuga ng trabaho na Okay. ganun hindi. Kailangan lang, you have an output talaga sa ginagawa Okay. mo. Oo. Okay. So yun yung nangyayari. So parang you still have time to your family. Apo. So, kung may time ka sa family mo, kung tatanungin kita kung parte ka ng bahay mo, Ay, anong ano ba parte ka? Parang gusto kong ano. Oo. Teka lang, Mami Ray, ang hirap pa ng tanong mo. Wait lang. Kung parte ako ng bahay, gusto ko ako pinto. Bakit ka pinto? Gusto ko nag-o-open sa mga, alam mo yun, Okay. gusto ko door ako. Parang open heart din ako na, okay, sige, you're welcome. So Ganon. parang you're the one who's gonna open and close. Yes. Kaya pinto ka. Pero before that, Ate May, mga question ko pa. I just wanna say hi to Miss May May. Thank you for watching, Miss May. And then sabi niya, hi, Mommy Ray. Watching and supporting your show now at Pangasinan. Hi, Layo, Miss May. Hope to see you. Okay. And then si Irvin Del Mundo. Hi, Mami Ray. Hi, Irvin. Hello. Magandang gabi. Yes. So sabi mo nga, ikaw yung parte ka ng bahay mo, pinto. Pinto. Pinto ka. Door. Yeah. And then ikaw, you love mag-makeup ka, diba? Gusto mo mag-makeup and everything. Kung tatanungin kita, anong klaseng makeup ka? Ano ka? Sa akin, lipstick lang pwede na. Okay. Bakit naman lipstick? Siyempre, alam mo na. Okay. Bakit lipstick? Sa akin kasi, pulbos okay na. Tsaka basta gusto ko mapula yung lips ko. Yan yung nakikita ng tao eh. Lips eh. So yun ang gusto ko. Yun yung center, yun yung mouth. Diba? Pag nakita ka, yung pag itsura mo, wala kang lipstick. Tapos may blush on ka, parang ewan na itsura. Isipin mo, Mami Ray, naka-blush on ka pero wala kang lipstick. Doon pa rin ako sa lipstick, di ba? Oo. So parang everything na parang kahit wala yung... nag-glow, nag-shine ka with your lipstick. Okay. Yung pala yun. Just, Ate Maya, you're being real estate ka, diba? Tapos you're a single mom and then tapos nasa team ka ng Peps. Ang dami-dami mo nang napagdaanan sa buhay mo. Ang dami-dami na. Ano yung naging mantra mo? Ano yung naging mantra mo sa buhay mo? Okay. Mantra. Or yung naging motto mo sa buhay Kasi mo? backstory tayo, Oo. Mami Ray. Yeah. The time kasi ng pandemic, diyan ako nagkaroon ng depression nung magsarado entertainment. Oh, talaga. Hindi ko lang nakita yung picture ko na Okay. sobrang kapayat-payat ko talaga. Okay. Kaya nung mag-meet tayo, may laman na ako ng konti noon. Okay. So, siguro ang mantra na inano ko sa sarili ko is wala akong ibang pinanghawakan kung hindi si Lord lang. Every time, 6 months ako naggamot, Mami Ray. Nagkaroon ako ng PTB. Okay. In my tawag dito, in my lowest point, honestly. So, ibig sabihin nun, napakahina na ng immune system ko. In-explain sa akin ng doktor ko yan. Hindi na kaya ng katawan mo lumaban ng bakterya. Kinapitan ka na. So, oh my God, in 6 months. Pero after nung mag-meet na tayo noon, nagkakilala tayo, it's 2022. Paano na ako noon? Pa-regress na yon, patapos na yung mga yon. So, doon ko inisip na, okay, kailangan mo alagaan sarili mo. Kaya, yung mantrang sinasabi natin dyan, walang iba kundi si Lord lang. Okay. So, siya lang yung lagi kong kausap. I read Bible. So, sabi ko, Lord, yung gagawin ko. Ang dami niya naging milagro sa buhay ko. Kaya, I'm so grateful and blessed. Opo. Okay. Sabi mo, Ate Maya, na-depressed ka. Pwede ba namin malaman what's the reason of your depression? Madaming pinanggalingan. Parang ang nangyari na lang is, lately na lang siya, pandemic. So, bago mag-pandemic, may backstory pa ako ng way back pa yun. Pero yung pandemic na yan,
naging ano yan, naging malaking impact sa akin yan. Naging trigger sa'yo. Naging trigger. Alam mo yung, lagi kang worried kasi Mm. walang entertainment, Mami Ray. Mm. Paano naman tong binubuhay kong Mm-mm. pamilya, di ba? Mm-mm. So, imagine mo yon kahit sabi mong you have a sister, may hiya ka na rin naman. Pero, the time na yung wala nang hiyaya para sa anak mo yan. So, walang transportation ng pandemic. Lalakarin namin, punta kami sa kabila, punta kami sa ate ko. Kailangan ko to, ate, pahingi. Binabalot ko yung ulam, nilalagay ko sa packbag, di kakainin kami. Ganon. Diskarte ba? Mindset. Okay. So, halos lahat naman ng time ng pandemic, parang, Yeah. parang nagkaroon ng depression. Pero meron ako nakita ang isang taong nagbisita sa atin. Magandang gabi. Sir Carlo Morris God! Gala. Sir Carlo, magandang gabi. Sabi niya, sorry, ako lang hinay. Hi, Mommy. Sabi ni Sir Carlo. Hi, Sir Carlo. Hope to see you soon. Magandang gabi for watching. So, so yung depression mo, nag-start siya from before the pandemic and during the Yes. pandemic. And then, because mababa yung immune system mo, nagkasakit ka na. Yeah, nagkasakit. Ah, so, buti nakatayo ka ulit. Hindi, walang iba eh. Kasi in your lowest point, kung ikaw ay sad-sad na, wala ka nang pupuntahan, kundi iangat mo sarili mo. Mm. So sabi ko, wait lang. Tapos sabi ko, okay, I promise, sabi ko gano'n, I promise, Lord, hindi ko na pababayaan sarili ko. Yun. Sabi ko, kasi sabi nga nila, your body is the kingdom of God. Hiniram lang natin to kay Lord, so alagaan mo. Kaya yun, lagi sinasabi ko sa sarili ko, ay sorry Lord, hanggang naka-recover ako. And then, ayun, after 1 year, dire-diretso na tayo, and then nasamahan pa ng mga kaibigan na kagaya mo, kaibigan natin dito sa organization, ang PEPS, hindi ako iniwan sa laban yan. Kaya sobrang, yung pagmamahal at pamilya, hindi na work ang tingin mo eh. Family na talaga sila na talagang mawala, what I mean, malinya ka man sa iba, nandito ka eh. Okay. May foundation na, may root na yon. Okay. Oo. Sa mga napagdaanan mo sa buhay mo, sobrang dami mo na napagdaanan. Sobra talaga, ma'am. Sa sobrang dami mo na pagdaanan na Ah, ups and down, and then now you're still standing. Anong natutunan mo? At nasaan ka na Actually, ngayon sa parte ng buhay mo? Sa mga natutunan natin, isa lang talaga yung tumatak sa akin na parang lives must go on lang. Ano man sabihin ng tao sa'yo, ano mang i-judge, hindi mo sila kailangan i-validate, hindi mo kailangan silang pakinggan, hindi mo kailangan bigyan ng validation sa sarili mo sa ibang tao. Lalo na pag nasa lowest point ka na, tumarabaho ka ng sa'yo. Darating ang tamang panahon para sa'yo, Mami Ray. Kasi alam ni Lord ang nasa puso natin. Alam ni Lord yung desire natin. Never yan nagpabaya. Never kanyan iniwanan sa ere. Okay. So every time na gagawin mo to, okay Lord, help me. Akala mo minsan struggle, hindi, blessings yan. Hindi siya struggle. Binibigyan lang tayo ng pagkakataon na kailangan nating iwanan itong mga gantong tao, yung mga gantong gagawin, ikakat natin yan. Kasi may ibibigay sa'yo si Lord na pag ganun ka na eh. Kaya pag nararamdaman mo parang ang bagal, ang taas mo na pala. Hindi Gets mo mo? lang nararamdaman. Kasi pag straight ang lakad mo, mabilis, smooth. Pero pagka nasa hill ka na, kahit naman sasakyan, di ba, umaarangkada pa yan, yung pala, yung sikreto, kaya mabagal ka kasi ang taas mo na. Papunta ka na pataas. Papataas ka na. Oo, ganun okay. po. Okay. Ate Maya, Okay. meron pa ako nabasa. I miss you, Sir Carlo. I miss you. I miss you. Oo, I miss you, Sir Carlo. Ayan. Sabi niya, I miss you, Mami. I miss you. I hope to see you soon. And Okay. I hope you're okay. I miss you. So, eto na. Sabi mo nga, nandun ka na sa tuktok. Dahan-dahan. 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 At step by step, di ba? Step by step po. Hindi naman sa tuktok, pero you're umuusad. Pag ganun eh, kaya akala mo, parang stuck up ako dito. No, you're not stuck up pala. Huwag mo isipin nag-struggle ka. Ibig sabihin, yung iyong estado, papaganon ka na lagi. Kaya akala mo, ang bagal mo. Hindi eh. Tumataas ka kasi. Umaangat ka. Ganon. Oo. Last question ko sa'yo, Ate Maya. Kasi may narinig ako sa'yo kanina. Sabi mo, you don't have to validate yourself or prove to other people. Kasi gawin mo yung gusto mo lang gawin, di ba? Paano mo i-handle, last question ko,
paano mo i-handle yung mga taong ang liit-liit ng tingin sa'yo? Ay, wala. Para sa akin, ano lang sila sa akin, estatwa. No, wala. Deadma ako sa kanila. Sabi ko, wala akong dapat i-explain. May gagawin pa akong iba. Busy ako. Ganon. Oh. Hindi ko din pinapasin kasi darating talaga yung tamang panahon para sa kanila na yung panghusga nila, Yeah. whatever na, tignan mo nga ito. Wala. Tatawanan lang kita kasi kayo naman ni Lord nagkakausap eh. Kayo nakakaalam sa isa't isa niyan eh. Tao lang din yan. Diyos ang kakampi mo. Di ba? Oh, ganda. Ayan. Ganda naman. Okay. So now I'm giving Ate Maya the floor to invite them sa mga social media mo and then dun sa mga tao na gusto magkaroon ng isang condominium unit. Ito po si Ate Maya. Ay. Invite them kung saan kanila pwedeng Here we go. mahanap, makontak naman. Okay. Here we go. Parang hindi ako nag-send ng picture Lagot ako nito. Hi guys! Thank you for watching. Salamat po sa time na ibinigay niyo sa amin ni Mami Ray. Invite ko po kayo. You can follow my page. Ano ba yung page ko, Mami? Maya San Juan. Aside from Maya San Juan, we have other page po na ginagamit ko for business. Pre-selling and ready for occupancy by Phil and Best. So yung comment lang po kayo dito sa live para ma-follow rin po namin kayo. And also, you can follow my social media, Maya San Juan. Ayun, makikita natin doon yung mga ganap po natin dito. So, pag hindi po ako busy sa real estate, I go for the, naman tayo, sa mga organization po natin. So, ayun, sa mga updates po natin para dito sa mga project ng Philinvest Land Incorporated, meron po tayo dito nationwide, Luzon, Visayas, Mindanao. So, ganyan pong kalawak ang ating mga project. Meron po tayo diyang mga below 15K lang monthly. So ngayon po, ang pinakang updated po natin na promo ng Cainta Rizal, kung mga nasa Cainta kayo ay nasa bandang Rizal, meron po tayong bubuksan doon na sinasabi natin na new landmark ng Cainta, which is Futura East, na nasa reservation fee natin is mababa, 15,000 lang tayo. And also yung monthly natin na 15K lang. Bali yung 5%, na dapat naka-spot payment, i-spread natin ng 11 months. So, kayang-kaya na po natin yan. Sa kaya, sulit promo po. Yun po. Yan. Okay, Yes. maraming Thank you salamat, so much. Ate Maya. And of course, before we go, I just want to say to everybody, don't forget, every Monday, Wednesdays, and Friday, we have live. Of course, I started po ng Chikahan with Mommy Ray. And every Wednesday, we have podcast with Caleb Alvarez and Charles Dion. And every Friday, coffee chat with Daven Noveno. At lagi ko nga po sinasabi na make it a habit, 7 p.m. po yan. And you can watch that in our Ignos Novos Artist Management Facebook page, na which is pareho din po ng Instagram namin. Plus, like, follow, and subscribe our TikTok account at ignosnovos.official. Plus, don't forget to like and follow our mother company, First Son Production, na may Facebook and Instagram na First Son Production. And of course, our YouTube channel na mapapanood nyo po ang aming live ng every Monday, Wednesdays, and Friday. Plus, our Way Back Wednesday, our audience feedback sa mga theater show namin. And also mga teaser ng aming mga theater show sa aming YouTube channel na First Son Creative. And of course, my social media account na ang aking pong Facebook is Rachel Pulion. Ang aking Facebook page is Mommy Ray 3. Ang IG ko, Mommy_Ray43. And of course, my TikTok and X at Mommy Ray 3. Please like and follow me para naman lagi-lagi tayong connected. Ayan. Sabi nga po ni Ate Maya, pag meron kang nagkamali ka, just admit it para mas maayos, and then never give up kung ano man ang nangyayari sa buhay mo. Just trust God and give it to God. Tutulungan ka niya. And of course, never po kayong mawala ng tiwala sa sarili niyo. Even though other people, lagi kayong ang tingin sa inyo ay maliit. Just believe in yourself and trust God. Yun po ang aking words of wisdom from Ate Maya. And this is your Mommy Ray na always saying to you,
everything that's happening to us, there's always a reason behind it. Bye! Maraming salamat for Thank joining you. us. See you all on Monday! Mga kwentuhan na dapat mong malaman. Kasi magpapatulong, o sige, bigyan mo ako walang in return. Oo. Sinong tutulong sa mga taong yun na para maabot yung mga pangarap nila? Tsaka pag gusto mo naman po kasi yung ginagawa mo, hindi mo siya maiisip na, na parang draining. Kasi lahat posible. Lahat ng bagay is posible. Do something that you love. Habang pagod na pagod ka, hindi ka give up kasi you love what you're doing. Always remember po ang lagi kong sinasabi sa inyo. Everything that's happening to us, there's always a reason behind it. Bye!